For today's video guys, may kakalikutin tayo isang Kevlar na amplifier. Ang problema nito mga kalikot, wala siyang output pero may power siya. So itong dalawang unit mga kalikot, isa lang yung may-ari. Bali isa siyang pastor, si Pastor Maymon Puig Oliverio. Tapos yung isang unit niya mga kalikot, okay na to, nagawa na natin kahapon. So ito naman yung kakalikutin natin guys, itong Kevlar. Okay, so kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel. At paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Yan, buksan na natin siya mga kalikot. Hindi muna natin i-testing kasi baka pagsaksak natin shorted siya, baka may madamay pang ibang parts. Check na lang muna natin. Visual check muna tayo. Check natin kung may mga nasunog. So mukhang malinis pa siya mga kalikot. Wala naman tayong nakikitang nasunog or pumutok. Testerin muna natin yung mga power transistor nya. Check natin kung may shorted. Machi-check naman natin yan kung may shorted yung mga transistor nya. Check natin yung left and right na channel. Reverse natin. Ayun. Yan, shorted. Reverse natin. Yan, shorted din. Pero mas maganda kapag i-check natin yan mamaya, nakatanggal siya sa board itong mga transistor. Minsan kasi kapag shorted na yung isa, minsan yung reading sa ating tester kapag nakakabit siya sa board, shorted na rin yung iba. Yan. Check lang natin kung itong channel na to may shorted. Check naman natin dito sa kabila. Ayan, mukhang okay to. Yan, automatic na yan na babaklasin natin yung mga power transistor nya, lalo na kapag na-tester natin na shorted. Check rin natin yung kanyang main fuse, baka na-open na din. Ayan, okay naman siya mga kalikot. So balik ulit natin. Bali focus na lang tayo mga kalikot sa kanyang mainboard kasi dito lang yung shorted. Check natin yung mga power transistor nya isa-isa, tapos yung mga resistor, tapos yung mga ibang parts nya mga kalikot. Pero itong dalawang fuse nya okay naman to, hindi naman na open. Bali baklasin muna natin yung mainboard nya. Bali, discharge muna natin yung main filter capacitor nya, baka may load siya bago natin galawin. Ang gawin ko pala dito mga kalikot, tanggalin ko itong mga RCA nya, ilipat natin dito sa kabilang amplifier, yung concert, kasi sira yung ground ng RCA nya. Yan, kasi iisa rin yung may-ari para hindi na ibabalik itong isang amplifier. Para ito kasi may problema na to, yung bago na bibili natin, dito na lang natin isalpak yung kanyang RCA. Kukunin niya kasi mamaya yan yung isang amplifier para hindi niya na ibabalik sa susunod. So itong RCA niya okay naman to. So yun na lang yung ikakabit natin dun sa kabila mga kalikot. Para isahan na lang yung pagkabit natin ng parts dito sa isang amplifier dito sa Kevlar na to. Natanggal na natin mga kalikot yung kanyang heatsink.
Bali, tanggalin natin isa-isa itong mga transistor niya. Tapos, testerin natin. Tapos, pati na rin yung mga resistor niya. Check na rin natin kung may na-open. Ito na mga kalikot yung mga transistor na tinanggal natin. Magkabilang channel siya. Test na natin. Ayan, ito shorted to. Malamang. Ayan o. Ayan, kahit i-reverse natin, pumapalo yung ating tester. So shorted to. Yung isa naman, ayan, shorted din to. Ayan. Ito mukhang okay to. Reverse natin. Ayan, okay to. Try natin taasan. Minsan kasi may kunting palo, shorted pa rin yun. So ganun yung pag-check ng transistor mga kalikot. Ayan, so wala naman, okay to. Ayan, shorted din to. Ayan o. Sa kabilang channel naman, okay to. Ayan. Tapos itong isa, ayan, okay naman. Try natin taasan. Ayan. Para ma-check natin, mayroon kasi yung konti lang yung palo niya pero shorted pa rin. Try natin yung hindi nahawakan. Ayan, so okay siya. Tapos itong isa, yan, okay rin to. Mataas lang yung select natin sa ating tester. Yan, okay rin to. Yan. Yan, okay siya. Okay yung kabilang channel. Bali, tatlo yung may problema mga kalikot. Ano ba to? E1941. E1941, tapos C5198. So isang C5198 tapos dalawang E1941. So yun yung mga shorted. Check rin natin yung mga fuse, tapos yung mga resistor dito, tapos mga transistor. Yan, check rin natin kung shorted din sila, tapos yung mga resistor. Kapag nagre-repair kayo mga kalikot ng amplifier, bago nyo itis itong dalawang or yung mga fuse nya, discharge nyo muna yung dalawang capacitor na to, yung main capacitor nya. Minsan kasi may laman siya or may load pa to. Baka pag tinester nyo sa ohms itong dalawang fuse na to, madadali yung ating tester. So kailangan i-discharge muna natin yung main filter capacitor natin. Ito yung ma-check natin. Yan yung mga resistor na to. Yan, okay siya. Yan, okay. Itong fuse, yung capacitor natin, na discharge na natin yan mga kalikot. Ayun, so open yung isang fuse nya. Ito. Yan, open na to. Palitan rin natin yan. Yan, okay siya. Okay. Okay naman yung mga resistor nya dito. Yan, okay na rin to. Mataas pala yung reading ng ating tester. Yan, okay to. Okay naman yung lahat ng mga resistor nya. Ito lang yung fuse, pumutok na. Open na siya. Tapos check rin natin tong mga transistor na to kung shorted din. So dito tayo sa likod nya mag-test. Ayan, okay itong isang transistor. Yan, okay siya. Dito naman sa kabilang channel. Yan, okay rin to. Yan, so okay yung mga transistor nya. Yan.
So okay, yun lang yung problema niya, yung tatlong transistor at saka isang fuse. Yun lang yung nadali mga kalikot. Bali balik ko na lang yung mga okay na transistor, tapos wag muna natin ikabit yung tatlong sira na to. Tapos linisin ko to, baguhin ko yung mga thermal paste nya, tapos linisin ko yung insulator nya. Tapos ibalik ko ulit dito sa board para pag nabilan na natin ng mga parts, ilagay na lang natin isa-isa yung mga transistor. Tapos bilan rin natin ng RCE, kasi yung dating RCE nya nilagay natin dun kanina sa my concert, kasi sira yung RCE ng concert na kinuha kanina. Bali kinuha na ni pastor yung isang amplifier niya kanina kasi kailangan nila bukas. So ganun lang mga kalikot ang pagtester ng mga transistor at saka sa mga resistor, katulad yung ginawa natin kanina. Bali update ko na lang kayo mga kalikot kapag nabilan na natin ng parts itong amplifier na to. So magandang araw ulit sa ating lahat mga kalikot. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating amplifier na Kevlar GX5. Bali napabilan na natin kay pastor ng mga parts. Sobra pa yung parts na binili niya. Siguro bundled ito nung in-order niya. Tapos nagpabili rin tayo ng fuse, pero isang fuse lang yung nadali. Ayan, tapos power transistor. Ayan o. Tagli 5 siya. So package ito nung binili niya, or bundled siya. Bali i-check muna natin yung mga parts na ikakabit natin kung okay. Testerin muna natin. Ito guys, ang number niya E1941. Ayan, testerin muna natin. Ayan, okay naman. Ayan, okay siya. Sana legit itong mga nabili niyang pyesa. Mayroon kasing local na ganito. Sana original siya. Ayan, okay naman yung A1941. Testerin din natin yung C5198. Ayan. Ayan, okay naman. NPN siya. Ayan. Check lang natin, baka may shorted or may leak na yung transistor bago natin ikabit. Yan, okay naman lahat ng mga transistor. Bali ikakabit na lang natin mga kalikot. Unahin muna natin mga kalikot na ikabit yung mga RCE. Bali dalawa siya. Kiskisin muna natin yung mga pin para mas madaling kumapit yung ating soldering lead. Tapos palitan na rin natin yung pumutok na fuse. So bali nakahinang pa siya dito sa board. Testerin muna natin yung fuse bago natin ikabit. Ayan, 10 amperes siya. Ihinang din natin, tapos testerin din natin mamaya kapag nahinang na natin. Minsan kasi sa init ng soldering, nababaklas yung wire niya sa loob. Huwag nyo lang tagalan sa paghinang, baka mabaklas yung wire sa loob ng fuse. Tapos testerin ulit natin. Ayan, so okay naman yung isa namang fuse. Ayan. Kung saan yung number ng transistor mga kalikot, doon nyo rin ilalagay. So dito sa kanyang board, may nakalagay naman na number. So yun yung susundin natin. Huwag natin baliktarin yung mga number ng mga transistor mga kalikot. Kung saan nakalagay yung number na E1941, doon rin natin ilalagay yung transistor. Ganun rin doon sa 5198. Bago natin ikabit yung transistor natin mga kalikot, kiskisin muna natin siya para mas mabilis na dumikit yung ating soldering lead. Tapos lagyan natin mga kalikot ng thermal paste.
Bali, lagyan natin lahat ng thermal piece yung transistor natin bago natin ikabit mga kalikot. Kapag ihinang nyo na yung transistor mga kalikot, siguraduhin nyo lang na hindi siya didikit yung hinang nyo dito sa kanyang heatsink. Yan yung i-check nyo. Baka mamaya shorted siya. So sayang yung transistor natin. Natapos na natin napasadaan ng hinang yung kanyang board mga kalikot, yung mga lost connection. Tapos nakabit na rin natin yung mga RCA. Nakabit na rin natin yung mga transistor, tapos yung fuse. Bali, testing na lang natin mga kalikot. Yan, symbol muna natin. Lagay na rin natin yung kanyang jumper dito sa apex lock niya. Yan, testing na natin. Ayan, subukan na natin siya mga kalikot. Power na natin. Ayan, gumana na yung kanyang fan. Ayun. Subukan na rin natin yung kanyang left channel. So yung gumana kanina, yun yung right. Subukan ulit natin dun sa left channel niya. Ang mga ginawa natin mga kalikot, bumigay yung tatlong transistor niya. Bali isang 5198 at saka dalawang A1941 yung pinalitan natin. Tapos bumigay rin yung isang fuse niya. Tapos naghinang lang tayo sa mga lost connection niya doon sa kanyang board. Tapos nagpalit rin pala tayo ng dalawang RCA. Yung ganito, kasi yung dati niyang RCA, hindi pa tayo nagpabili ng ganito. Bali nilipat natin dun sa isang amplifier niya para hindi niya na ibabalik yung dating amplifier niya. Tapos yung bago dito natin kinabit yung dalawang RCA niya. So okay, pwede na natin ibigay sa may-ari mga kalikot. Bali okay na lahat. Gumagana na yung right at saka left channel niya. So sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.